Pinapaliwanag ng MMDA ang opisyal nitong si Gabriel Go matapos mabatikos ang paraan ng pagsita niya sa isang pulis dahil sa isang nakaparadang motorsiklo sa bangketa. Iniimbestigahan din ito ng National Police Commission. Nakatutok si Mark Salazar. Sa ikinasang clearing operations ng MMDA sa Quezon City, pinagalitan ni Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go si Police Captain Eric Felipe dahil sa motorsiklong nakaparada sa bangketa sa tapat ng kanilang police station. Humingi ng paumanhin sa kanya si Captain Felipe pero sagot ni Go hindi raw niya nagustuhan ang approach ni Felipe. Ang video in-upload sa social media at nag-viral pero kalaunan ay inalis din. Kinwestiyon ni Senator J.V. Ejercito ang inasal ni Go na aniya ay pambabastos sa pulis. Sapat na raw na tinikita ng pulis pero hindi na aniya dapat pang pinahiya. Ang insidente iniimbestigahan na ng National Police Commission. Di rin ikinatuwa ni NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Calinisan ang ginawa ni Go. Kung nagkamali ang pulis, kasuhan, parusahan. Ang problema ko dyan is yung pamamaraan. Pwede naman na tikitan mo na, tapos na. Nagsusorry na yung tao, balak na niyang bayaran yung fine niya, bibidyohan mo, ipopost mo, papayain mo, para lang what? For the views. Ayon pa kay Kalinisan, nakausap niya na si Captain Felipe at balak daw nitong magsampa ng reklamo laban kay Go. Binidyohan mo pa yung tao na hindi niya nalalaman, wala rin namang consent niya, clear violation of the Data Privacy Act. Extremely libelous yung ginawa din niya. So, I cannot fault si Captain Felipe. It's well within his right to file a case. He feels aggrieved and actually I feel for him. Nakausap na rin ni Kalinisan si Go at pinayuhang humingi ng paumanhin kaugnay sa nangyaring insidente. Sabi niya, pag-isipan niya, uwi lang daw siya, mag-draft daw siya ng statement. Pinaasa niya lang kami. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Go. Sa isang post, sinabi ng MMDA na inisyuhan na si Go ng show cause order. Tinawag nito si Go na isang dedicated MMDA enforcer pero kung nagkamali, dadaan ito sa due process at papanagutin ayon sa batas. Humihingi rin ng paumanhin ng MMDA sa publiko, pati kay Captain Felipe at kanyang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Patay matapos barilin ng hindi pa nakikilalang salarin ng isang personal driver sa Malabon. Sa ngayon, blanco raw ang amo ng biktima sa posibleng motibo ng krimen. Nakatutok si Dano Tingkungko. Walang kaabog-abog, 2 putok ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril ang kumitil sa buhay ng lalaking ito sa Pampano Street ng Longos, Malabon bago mag-alas 12:30 ngayong hapon. Ayon kay Ronald, hindi niya tunay na pangalan, lumabas lang saglit para bumili ng sigarilyo ang biktima na kanyang kababata sa Cavite at 6 na taon ng personal driver. Sinasunod ako ng kusina, siya kumain, bumili ng sigarilyo. Pagbalik niya dito, yun, binaril niya siya. Sinigawan ng binaril siya. Yun lang. Tumakbo na ako. Kasi nung una di ako maniwala. Kasi alam ko lang ng kalaban yun. Tapos paglabas mo, Ayan na, nakabulag na siya. Tinitignan pa natin lahat ng anggulo, no? Kasi ang titignan natin kung anong negosyo. Kanina may kausap daw siya at bumili lang ng sigarilyo sa katabing sari-sari store. At habang may kausap sa telepono, ito nga nilalipitan ng 2 lalaki na naka-jacket at bigla siyang binaril. blanco ang amo sa posibleng motibo sa pamamaril. Wala. Ayan ang pinaka-joker dito. Sa lugar na to, yung mga may-ari sa sakit, puro niya kakilala, kaibigan. Dinala na sa Soko ang labi ng biktima para isailalim sa autopsy. Na-recover naman ng Malabon Police ang 2 basyo ng bala na isa sa ilalim sa ballistics test. Iimbisigahan din ang mga CCTV sa paligid para matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin. Naglagay rin ng checkpoint ang mga pulis sa palibot ng Malabon. Sa ngayon, nakakandak pa tayo ng follow-up at investigation dahil lahat ng anggulo ay ating titignan kung ano talaga yung naging motibo sa pamamaril. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sinulit ng mga walang pasok ngayong araw ang unang holiday mula nang ideklara ang pagsisimula ng tag-init. Ang kanilang diskarte para magpalamig sa pagtutok ni Ian Cruz.
Kahit may mga basura malapit sa dalampasigan, hindi naawat sa paliligo ang mga batang ito kaninang magtatanghali sa bahagi ng Manila Bay na tinatawag nilang Bulungan Resort. Hindi nila alintana ang dumi para lang maibsan ang init ng panahon ngayong walang pasok ang marami. Sa gitna ng dati ng pagbabawal ng paglalangoy roon dahil sa maruming tubig, sabi nila, nag-iingat naman sila para di makainom ng tubig. Kasi masarap maligo! Sobrang sarap! Kahit di na kami pumunta sa tunay na swimming pool, okay na to. Kaysa sa swimming, gagastos ka pa dito, libre na. Libre rin naman ang panablas sa damang init na 37 degrees Celsius ng ilang nasa Kapulong Street sa Tondo, Manila. Portable pool na kagabi pa ipinaglambing ni Jude na i-assemble ng ama para sa kanilang magpipinsan. Sobrang init po ng panahon niyo. Kaya naisip mo mag-swimming? Opo. Sa panahon po, sobrang init, ganyan. Kaya po napalatag po ng pool para pong malis yung init sa katawan, tsaka yung init po ng panahon. Kung sila may portable pool, irigasyon sa bukana ng isang dam naman ang naging instant swimming pool sa Vintar, Ilocos Norte. Bukod sa malamig na tubig, presko rin ang lugar dahil sa dami ng mga puno. Speaking of nature, dinayo rin ng mga gustong magpapawi ng init ng panahon ngayon ang Puyaw River sa San Nicolas, Pangasinan. May mga kubo rin na pwedeng rentahan at may hanging bridge na dagdag atraksyon. Sa Buwak, Marinduque naman, sinamantala rin ng mga bata ang holiday at mainit na sikat ng araw para maglibang naman sa dagat. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nabulabog ang mga residente ng isang barangay sa General Santos City nang namataang silang isang matinding kobra. Ang nakapagtataka, paano nila tinrato ang kobrang ito? Sa viral video ito, makikita kung paanong pinagampas ng isang lalaki ng pala ang isang ahas. Ang ahas sinubukan tumakas, pero pinalo na naman ito ng isa pang lalaki ng kahoy at may bumato pa ng hollow block. Ang ahas tila ng laban pa. Hanggang sa sumuot ito sa isang tindahan. Ang ahas namataan sa skinitang ito sa barangay Kalumpang, General Santos City. Ayon sa uploader ng video na si Ana, nagulat na lang daw siya nang biglang nagsigawan ng kanyang mga kapitbahay. Lumabas po ako sa bahay at nakita ko po talaga sobrang laki ng ahas. At naalarma raw sila nang mapagtanto ng ahas. Hala, kobra, John! Isa pa lang makamandag na kobra. Pero ang ahas, sumuot na nga sa isang tindahan. Sumiksik siya sa maliit na space. Kaya diskarte raw ng isa niyang kapitbahay. Binuhusan po siya ng ininit tubig. Pero marami ang umaalma sa ginawang walang awang pagpatay sa kobra. Sa insidenteng ito, sino ang tunay na dapat katakutan? Ang mga kobra, napakamakamandag. Ang cobra venom kasi ay may neurotoxins na maaaring makaapekto sa nervous system ng kanilang natuklaw. Kapag natuklaw ka ng cobra, potentially deadly siya. Depende sa kung makuha mo yung lethal dose na nakakapatay ng tao. They are case-to-case basis. Nakakatakot man ang makaengkwentro nito, pero payo ng eksperto, huwag daw sila agad saktan o patayin. According sa RA 9147, illegal talaga pumatay ng wildlife. Kahit makamandag pa yan o hindi. Ang tama naman talagang gawin sa ganitong scenario is bigyan nyo lang siya ng space. So, pwede nyo naman ibugaw. Huwag nyo pupukpukin, i-guide nyo lang siya palabas. Kapag hindi naman natin pinoprovoke, mas malilesen natin yung chances ng snakebite. Kung may marunong lang po mag-handle, hindi po talaga namin intensyon na patayin ang ahas. Paglili na ko diya si Babaw, nag-anak naman sa kuha, mura naman kong anaon. Isa katakuri among gikuanjo dato bubo. Gibunalan na ako sir, kay naratol naman. Alam niyo ba kung ano ng cobra ang makikita sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, meron tayong tatlong klase ng cobra. Philippine Cobra, Samar Cobra, at King Cobra. At alam niyo ba, nito na nakaraang taon, may isang bagong species ng King Cobra ang nadiskubre sa Pilipinas. Ito po ang Luzon King Cobra o Ophiophagus salvatana na endemic o tanging sa Luzon lang makikita. Ulihin po natin. May lason po yan. Huwag po. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang
Hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Dinala sa ospital si Kapuso primetime action hero Madrid matapos maaksidente habang may kinukunang eksena sa lolong Pangil ng Maynila. Sa Instagram post ni Rudu, sinabi niyang may ginagawa siyang eksena kahapon nang bigla raw bumigay ang kanyang legs at hindi na makapagpatuloy. Agad naman siyang binigyan ng first aid ng medical team sa set ng lolong hanggang maihatid sa ospital. Doon, kinumpirma raw ng doktor na nagkaroon ng hamstring strain si Rudu. Sumailalim na sa MRI si Rudu at bukas malalaman ang resulta. Mabigat daw para kay Rudu na di matapos ang mga eksenang kailangan sa lolong pero di pa raw tapos ang laban. Nagpaabot din ng pasasalamat si Rudu sa kanyang girlfriend na si Bianca Umali na sinamahan siya sa ospital kasama ang iba pang staff ng lolong. Sabi pa ni Rudu, this is just part of the journey and he'll come back stronger. Get well soon, Rudu! Pumanaw na ang isa sa 4 na nabaril sa Antipolo, Rizal, kasunod ng gitgitan sa kalsada. Ayon sa hepe ng Antipolo Police, binawian na ng buhay ang biktimang naunang napaulat na kritikal sa ICU. Siya ang isa sa 2 rider na nakagitgitan ng SUV driver na malapitang binaril. Ama siya ng isa pang rider na sugatan din. Dahil dito, mahaharap na ang suspect sa reklamong murder at multiple frustrated murder at paglabag sa Omnibus Election Code. Nagpaalala ang mga otoridad laban sa mga maiinit ang ulo, lalo sa dami ng mga posibleng makasabay sa mga resort ngayong tag-init. Kasunod yan ang suntukan ng ilan sa isang pool sa Bulacan at pagkuyog naman sa isang dalagita sa isang beach sa Talisay, Cebu. Nakatutok si Oscar Oida. Imbis na sa tubig alat lang, tila naligo sa suntok at tadyak ang isang dalagita sa kamay ng kanyang mga kapwa minor de edad sa beach na ito sa Talisay, Cebu. Patuloy na inaalam ng Talisay Police ang pinag-ugatan ng gulo. Bagamat sa paunang impormasyon ng Talisay Police Women and Children's Desk, may mga sinaktan umano ang nakuyog kaya siya ginantihan. Isinailalim na sa intervention ang biktima at 5 pang minor de edad habang ipinatawag naman sa case conference ang kanilang mga magulang. Sa viral videong ito naman, tila di tumalab ang lamig ng tubig sa init ng ulo ng mga nagrambulan habang nasa isang resort pool sa Kalumpit, Bulacan kagabi. Nag-umpisa sa isang suntok hanggang sa makisali na nga ang iba pang kasama. Umabot pa sa puntong to whom it may concern na ang mga pinakakawalang suntok. Meron daw pong nagrarambolan na 2 grupo sa swimming pool. Mga bandang past 8 po yun. Agad naman itong nirespondihan ng pulisya. Pero pagdating nila doon, ang mga magkakaaway, friends na umano. Yung 2 grupo po, mga taga Manila po sila, Tondo at Quiapo. Belong din sila sa isang religious sect po. Kaya yung mga elders na sinunod naman nila. Wala rin naman daw seryosong nasaktan o napinsala, kaya di na rin nagreklamo ang pamunuan ng resort. Pero nagpaalala pa rin ang mga otoridad ngayong tag-init na at mas marami pang magsisipunta sa mga resort, lalo yung mga umiinom. Malamig lang po yung ulo natin. Iwasan po natin magkapikunan, lalo po yung may mga umiinom. Yun po, mainit na po yung panahon. So pupunta tayo ng resort para magpalamig, wag po yung painitin po yung ulo. Respetuhan po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Naging emotional si Slay star Mikey Quintos nang kumpirmahin ang breakup nila ng boyfriend na si Paul Salas. Sa kabila niyan, may nilinaw ang aktres sa dahilan ng hiwalayan. Makichika kay Aubrey Carampel. Pero napakahirap po itanong ito. Oo, hindi. Kayo ba ni Paul Salas ay nagkahiwalay na? Opo. Hiwalay na kami dito. Hindi raw April Fool's joke ang nararamdamang bigat ng puso ngayon ni Mikey Quintos matapos amining hiwalay na sila ng boyfriend na si Paul Salas. A month
ago na yung nag-start kaming mag-usap about this decision. And ngayon, nagiging clear sa amin na ito nga yung tama for us. Mutual naman na decision to. So wala pong third party. Yung bakit, I think, it's better if you hear from him. That's better. 2022 nang officially aminin ni Paul ang real score sa pagitan nila ni Mikey. May something daw kayo ni Mikey Kim. Tsaka na! Meron. Pasagot ka na. Ano kami, hindi kami nagmamadali, pero dating kami, dating. Ang kanilang kilig in real life, damang-dama rin on-screen sa kanilang serye na The Lost Recipes. Lasing ako. Nag-bloom pa ang relationship ng dalawa from celebrations to their dates at kahit sa kanilang travels. Last August 2024, natanong pa si Paul sa Fast Talk with Boy Abunda kung napag-uusapan na nga ba nila ni Mikey ang pagpapakasal. Biro-biroan pala dito. Pero may pangarap siguro. Pero hindi raw lahat ng relasyon happy ending. I know why it's difficult. Because I would like to assume na mahal mo pa rin si Paul. Ba't may gano'n, Tito Boy? No, it's difficult. Ang tanging dasal lang daw ni Mikey ngayon. Okay, Lord. Ang dami kong na-feel ngayon. Ang hirap for me. Pero alam kong ito lahat na to, feelings lang to. And wala kang binibigay na challenges na hindi ko kaya. Trust ko yun. And gusto ko, kung pwede ako mag-request, gusto ko sana, hindi masayang yung love na binibigay ko. But I told Paul this, na yung love na binigay ko sa kanya na yun. Kahit naman i-take back ko yun, hindi na kayang tanggapin ng katawan ko yung love na yun. Kasi binigay ko yun unconditionally. I pray for him pa rin. And I pray na kung hindi man siya, Lord, help my heart heal. Just help me be strong through all this. Paul, thank you. So 4 years. And alam mo naman na yun, nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin. And maybe I wanna remind you lang na nasa sayo to make all this worth it. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Pinaghahanda ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang Northern Luzon Command sakaling lusubin ng China ang Taiwan. I-extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. Sinabi yan ni Browner sa gitna ng paglunsad ng China ng military exercises sa paligid ng Taipei. Samantala, sinabi rin ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na pinapatibay ang Western Command o WESCOM at NOLCOM ng Philippine Navy. Pinag-uusapan din daw ang mungkahing magtatag ng West Philippine Sea Command. Isang araw na lang bago ang eleksyon 2025, muling tinalakay ng senatorial candidates ang kani-kanilang mga isinusulong na plataporma. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mas paigtingin ni Senador Lito Lapid ang kaalaman ng publiko sa free legal assistance. Subsidiya para sa bayarin sa kuryente ang isinusulong ni Congressman Rodante Marcoleta. Pagpapalawak sa mga benepisyo ng barangay officials ang itinutulak ni Senadora Amy Marcos. Kasama niya sa pagtitipon si Senadora Pia Cayetano. Si Kiko Pangilinan, ipinaalala na bumoto batay sa track record ng kandidato. Dumalo sa General Assembly ng Liga ng mga Barangay, sina Manny Pacquiao, Nung naging senador po ako, nag-file po ako ng Tito Soto,
Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, Benhar Abalos, at Senador Bong Revilla. Paglaban sa korupsyon ang pangako ni Ariel Carubin sa tricycle drivers. Nag-motorcade sa Candoni, Negros Occidental si Congressman Bonifacio Bosita. Kapakanan ng children with special needs ang ipinaglalaban ni Angelo de Alban. Uunahin daw ni Senador Bongo ang paglalapit ng serbisyo sa publiko. Tututukan ni Ping Lacson ang paglaban sa korupsyon. Nag-motorcade sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila si Atty. Raul Lambino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa halos 400 detainee ng PAOK ang dinala sa ospital nitong Marso, kabilang ang nakakulong doon na si Tony Yang. Siksika na kasi sa loob ng PAOK Detention Facility kaya hawa-hawa na sa sakit. Nakatutok si Salima Refran. Sa lapag na natutulog ng PAOK Detention Facility sa Pasay, ang mahigit 500 nahuli sa iba't ibang raid nitong nakaraang mga buwan. Ang dating holding at processing areas, ginawa na ring detention. Halos 1,000 na kasi ang nakakulong sa dating pogo na opisina na ngayon ng PAOK. Di na rin maiwasan ang pagkakasakit. Nito lang Marso, halos 400 ang dinala sa ospital. Nagkaroon rin ng pagkalat ng flu-like disease. Masyado na silang marami. Nasa kulang-kulang 1,000 na yung nandito sa aming temporary detention facility. Siguro sobrang init, tapos yung iba may mga dalang sakit, nagkakahawa-hawa na. Ang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang isinugod na naman kagabi sa ospital. Mula nang mahuli, 3 beses ang sinusugod sa ospital si Yang dahil sa dati ng sakit na Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Naka-isolate siya ngayon at ginagamot para sa lung infection. Ito meron dugo ba? Meron, ganyan. Hindi obo dito, ng doktor sabi dapat sa hospital. Kasi dito marami Papa po ito, ayaw dito. Meron na kaming ginawang coordination with the DOH and of course sa Bureau of Migration, nakipag-coordinate na rin kami, and sa DOJ. Kasi ang balak namin talaga, ipadala na siya ng dire-diretso sa ospital para at least masigurado natin na matitignan siya ng maayos. May 2 namang nasawi dahil sa mga komplikasyon sa dati ng mga sakit. It's a sad story nga ma'am na may namamatay na, no. But ang mga cause naman po nung pagkamatay nila is yung mga dati na po nilang sakit bago pa po sila dinala dito sa amin. 6 naman ang buntis at inaalalayan sa pagpapacheck up. Nagtayo na rin ang medical at dental clinic ang PAOK kung saan may dumarating na medical personnel kada linggo. Hindi naman pwedeng pabayaan yan dahil ayaw naman po natin magkaroon ng humanitarian crisis dito sa loob ng facility na ito. Kailangan i-fast track po natin talaga yung deportation. Samantala, 70 dayuhan naman ang inireklamo ng PNP-CIDG ng illegal gambling at paglabag sa Cybercrime Prevention Act kaugnay ng niraid na scam hub sa Pasay noong Pebrero. Haharap sila sa preliminary investigation sa Pasay Prosecutor's Office. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. First week pa lang, pero intense na agad ang mga episodes ng murder mystery series na Slay. Pero sa kabila ng fierce roles, ipinakita ng stars nito ang kanilang kakulitan sa pagsabak nila sa GMA Integrated News interviews kanina. Ang kanilang special bond support system na rin para sa kasamahan nila na si Mikey Quintos, kasunod ng breakup nito kay Paul Salas. Makichika kay Nelson Canlas. Ito boring na. Sa lahat ng pinagkwentuhan ko, these girls sa Slay have been really supportive. Laking bagay na nag-work tayo. Feeling ko, pinabisi ako ni Lord para kayanin ko to. Grateful si Mikey Quinto sa mga co-stars niya sa murder mystery drama series na Slay.
na siya ngayong outlet niya para i-release ang bigat ng nararamdaman kasunod ng breakup nila ni Paul Salas. Sa kanilang pag-upo kanina sa GMA Integrated News Interviews, kita kung paano pag-aanin ni Gabby Garcia, Isabel Ortega at Julie Ann San Jose ang pakiramdam ni Mikey na gusto pa nilang maging housemate sa PBB Celebrity Collab Edition. Sino sa tingin mong bagay pumasok sa loob? Ako, I wouldn't change my answer. Maybe it's really Mikey. Bakit ako din? If I were to ask, It's Mikey. Yes, Mikey na talaga. I think so. So Mikey. Kasi her personality is so vibrant. I feel like she could get along with a lot of people. She can also share her stories. Tsaka, mag-enjoy siya dun. Okay, Mikey. Sasabihin na namin sa'yo, ah. Ano? Okay. Walang ganyan, Kuya Nelson. Hindi nakakatawa. Totoo nga. Kuya? Hi, Kuya. Hi, Kuya. Gabi. May host dito. Natakot ako. At ito na nga po, subaybayan po natin ang pagpasok ng nag-iisang Hoy, may Mikey thesis Cinco. ako! Ikaw naman ang theme song. Takot ka, no? Kala mo, na-miss niya rin naman si Kalin. Mamimiss ba rin si Paul? Paul. Oo. Pa-intense naman ang pa-intense ang mga ganap sa GMA7 at View Philippines Original Series. Kabaliktaran daw ito nang nangyayari sa set. Hindi lang naman kami castmates dito, we're also best friends. Ang saya lang taping namin, Sir Nelson. We're very alive, full of energy, sa chikahan. Food plus chicken. Walang dull moment talaga pag kaming apat yung magkakasama. In another perspective, mahirap din to work with friends lalo na ganito ka-intense yung genre. Mikey. Feeling ko baliktad naman. I mean, these three girls are professional enough and magaling sila na alam nilang advantage yung friendship kesa disadvantage. Last week, ipinakilala na sina Sugar, Liv, Amelie at Yana, ang apat na babaeng suspect sa pagpatay sa sikat na fitness vlogger na si Coach Zach, played by Derek Monasterio. Pero alam na ba ng ladies kung sino ang tunay na killer? May hula. May hula. Puro hula lang. Hula pa lang eh. Kasi, pati us, we don't know what's gonna happen in the script. We don't know who's who killed who. So, even for us, it's a big surprise. Saka they're holding it back. Yeah. Kasi sa ngayon, we're nearing towards filming the finale. Talagang hinold back nila yung last few days of the show. Siguro para din ma-keep kami, na surprised kami. Ang sigurado, hindi raw dapat palampasin ang mga susunod pang eksena sa GMA Prime. Pa-intense na ng pa-intense kasi yung mga kaganapan eh. So, mag-unfold lahat ng mga secrets and lahat ng mga mysteries sa amin. Mas madadagdagan yung conflict sa aming apat, like, between us. So, yun yung dapat nilang abangan. And of course, there are a lot of secrets. Yung akala nyong yun na yung pinaka-plot twist ng isang character, hindi pa pala. Tip of the iceberg pa lang ang napapanood ng mga viewers natin ngayon. Pwede din nilang abangan yung mga hidden relationships. Yes. Ano kaya yung mga yun? Yung mga gusto. Yung mga, kung ano yung mga connection na hindi agad nakikita. Abangan niyo po yung abs ni Derek Monasterio. Yan din. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Welcome back, Yes, Iya! Ang bagong kamadrona. Nagpaanak ba naman sa sarili? Ay, nako. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras. Sample dia.